Itutuloy ko pa ba ito? Ititigil ko na. Paano pa ba ako magpapatuloy kung lahat ng natatanggap ko ay pangungutya? Fashion designer? Uy, si Ken gusto maging fashion designer. Seryoso ka dyan? Para ka naman bakla. Bakla naman tayo ko siguro yan. Kaya gusto maging fashion designer. Ayoko na! Yan si Jorel. Isa siya sa mga naging kaibigan ko nung tumungtong ako ng kolehiyo. At yung isang yan si Tyron. Isa rin yan sa mga naging kaibigan ko na medyo may pagkasira yung ulo. Alam mo na, di talaga mawawala yan sa isang grupo na magkakaibigan. Hindi biro lang. Silang dalawa ang naging lakas ko dito. Dito kung saan ay puno ng paghihirap. Yan, si Kian at si Walmart. Sila lang naman yung dalawang panira sa buhay ko. Pero kahit ganun, napatawad ko naman na sila eh. Silang dalawa. Hindi makikita sa isang salita kung ito ba ay madali o hindi. Hindi naman ako nagsumikap mag-aral para laitin nila ang aking pinili. Bakit nga ba nila naiisip na madali? Wala naman sila sa posisyon na aking pinili. Malapit na tayo magtapos ng kolehiyo, pero pakiramdam ko parang nag-uumpisa pa rin tayo. Sino ba naman ang hindi maging ganito pakaramdam? Sa hirap ng naranasan natin dito. Pero dahil sa pakiramdam natin na ito, parang hawak-hawak na natin yung pangarap natin na gusto natin makamit. Paano ba yan? Mukhang nagpaparamdam mga kaklase mo noong high school ah. Oo nga eh. Inimbitahan nila ako. Saan naman yan? May chicks ba dyan? Ano ba? Inimbitahan nila ako sa reunion ng section namin. Ha? Andito kami para sa'yo. Sabi nga natin sa isa't isa, di ba? Sa hirap at ginawa, kaibigan ako'y nasa tabi mo. Walang mahihiwalay, walang mawawala. Pre, Ano yun, bro? tignan mo. Alin? Oh, andito na pala yung huling iniintay. Nga pala, Ken. Ikaw, ano nang pangarap mo? Anong kinuha mo sa kolehiyo? Ganun pa rin. Pangarap ko pa rin maging fashion designer. Kaya kinuha ko ay bachelor's degree in design with minimum qualifying marks. Us, kala ko pa naman di ka seryoso nun. Kalalaki mong tao magpa-fashion designer ka. Oh, kumusta? Eto, okay lang. Ha? You want my destiny. I
Oh, teka. Ba't ang lungkot ng aura nyo dito? Umagang-umaga, mga ganyan kayo. Ngiti naman dyan, oh. Alam mo, kung ako sa'yo, huwag mo nang bigyan ng pansin mga sinasabi ng mga yun sa'yo. Kasi alam mo naman sa sarili mo kung ano talaga gusto mo eh. Nandito ka kasi gusto mo. Masaya ka. Bakit ba kami nandito? Kahit lalaki tayo. May karapatan tayong sumaya at gawin kung ano gusto natin. Tama. Kaya, huwag ka na malungkot. Mas gusto namin na maingay at masaya ka. Oh, bongga. Ang ganda. Bagay na bagay sa akin, misis. Maraming salamat, Ken. Buti na lang, sa'yo ko lumapit. Walang anuman. Tsaka nga pala. Gusto kong humingi ng tawad. Ha? Tawad? Hindi ako makakapagbigay ng higit 50%. Mahirap gawin yung hinihingi yung disenyo sa likod ng kanyang gown. Ha? Hindi. Hindi yan ang tinutukoy ko. Ah! Matagal na yun. Dati pa kayo napatawad ng kaibigan namin. Hindi nag-iipon ng galit yan. Salamat. Sino pala kayo? Mga kaibigan ko. Sila mga kaibigan kong nakilala habang tayo nasa kolehiyo. At pares kami ng kurso. Tama. Ngumiti ang tatlong magkakaibigan kasama ang kaklase ni Ken na dating nanlait sa kanya. Ngunit sa huli, ito ay napalitan ng pagkamangha dahil sa kakaibang talento na mayroon sa kanya. Hindi kailangang itago at matakot kung anong mayroon ka dahil ito ay binigay ng Diyos. Binigay niya ito sa iyo para ipakita na walang mali kung ito ay iyong ikakasira.